Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Nako po. Hindi banat pa lang, una pa lang umaapoy na. Mga kababayan at mga mahal na taga-subaybay, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ang ating bibigyan ng reaksyon itong nangyaring usapan ng reporter ng Net25 at ng tagapagsalita ng palasyo na si Attorney Claire Castro. At talagang ito, nagkainitan at nagkabardagulan. Bakit kaya mga kababayan? Kasi itong tinanong po ng reporter ng Net25 para daw hindi magkaroon ng fake news, sa kanya po manggagaling ito na itong hair follicle test ni Pangulong BBM. Ano ang masasabi niya? Grabe mga kababayan, tila bardagulan talaga ito. Talagang nag-aapoy at parang manununtok ito mga kababayan. Pakinggan po natin ito at di ko na papatagalin at kayo na po ang humusga. Wala bang karapatan ang taong bayan na magtanong? Yan po ang ating bibigyan ng reaksyon. Grabe mga kababayan, viral na viral ito. Itong Net25 mga kababayan, direct to the point na hindi makikita sa ibang media. Talagang ito mga kababayan, palaban at walang kinikilingan ito. Sa katotohanan at katwiran, kailangan mapantay. Eto na mga kababayan. Grabe, no? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga kababayan natin pagka narinig nyo po ang sagot ni Attorney Claire Castro dito? Disclaimer mga kababayan yung mga basher ko Lahat ng mga sasabihin kong opinion ko dito, mga panaginip ko lang. Okay ba? Eto na. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Nako po. Hindi banat pa lang, una pa lang umaapoy na. Ma'am, during the TRICOM sa Congress, na-mention yung pangalan ni former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na nasa likod daw ng pagpapakalat ng pulveron video na allegedly ay si President Marcos. Nakarating na po ba to kay PBBM? Ano po yung naging reaction niya dito? Na isa si Attorney Roque daw. na Siya daw yung nagpakalat. nagpakalat. Hindi na to, bago. At buti na lamang may isang tao na dati nilang kaalyado na sinabi na si Atty. Harry Roque ang nagpakalat. Even before, nakita natin ito sa kanilang rally sa Vancouver, Canada. Siya mismo, si Atty. Harry Roque, ang nag-utos pa sa ibang mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya na ang Pangulo daw ang nasa video. Kung inyo marirecall ang kanyang mga sinabi doon sa Vancouver, Canada, o sa yung kanyang mga sinabi nung sila ay nasa panahon ng balak na ipakalat itong video na ito. At sa mga previous statements din niya, sa mga interview, sinabi niya nga na ang naging daan dito para sa video na ito ay ang kasamahan niyang si Maharlika. Pinasalamatan niya to na it was made possible by Maharlika, this video. So, hindi na po bago ito sa pananaw ng taong bayan kung sino ba talaga ang naging utak o ang nagpakal. Sabi niya nga na ang naging daan dito para sa video na ito ay ang kasamahan niyang si Maharlika.
Pinasalamatan niya to na it was made possible by Maharlika, this video. So, hindi na po bago ito sa pananaw ng taong bayan kung sino ba talaga ang naging utak o ang nagpakalat ng fake pulveron video na ito. So does it mean that the president was not surprised when he heard about it? Dahil ito naman po ay inimbestigahan na rin po, natatandaan po natin na inimbestigahan po ito, in-evaluate din po ito ng PNP at ng NBI at nagkaroon na rin po ng fact check at nagsagawa po ng panibagong pag-iimbestiga kung ito ay tunay o hindi, pero napatunayang manipulated ang sinabing video at may face swap. Ito ay galing din sa evaluation ng Deep Fakes Analysis Unit na part of India-based in Misinformation Combative Alliance or Combat Alliance. So hindi po ito lingid sa kaalaman ng palasyo dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa kanya. Ma'am, will there be any legal action from Malacanang? Nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro masampahan ng kaso kung ito po ay makikita naman po ng DOJ at ng NBI. Salamat po. Eden Santos, Net 25. Ayan na. Good morning po, Yusek. Naku po. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na Dito na iinit ang ulo ng Aling Clerino, mga kababayan. Pakinggan po natin kasi mukhang dito na magkakabardagulan ng sagot. Talagang matinik itong Net 25. Grabe. Ang galing ng Net 25. Kakaiba sa mga media, mga kababayan. Kakaiba sa mga kasama nilang reporter na puro pabango yung kanilang mga katanungan. Pero sa Net 25, walang sinasanto ito, mga kababayan. Sa katotohanan lamang ito. Nako, pakinggan natin kung paano mag-init ang ulo ng inyong kumare. Thank you po. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan Nag-iinit na ulo. sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Conanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another
vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social Ayan na. media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Na kung pwede napanood po niyo po, sigurong ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero Hindi. marami po sa social media So- po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa humihingi. Ayan Kasi na. po gusto Sige, niyo po, tanong ko nga, isa ka ba? Nagsungit Kasi na. we have to be specific on this. Nako, umusok Isa ka ba na ang sa uli. humihingi? Umusok na sa galit. ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Ayan na. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ko ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong Basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social Opo, media. Madam Sino po? Yusek, Sarcasm syempre na kami to. po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Nagdidiman. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa Nako, paghingi dragon at na ito. idiman sa Pangulo ang isang hair follicle test? Nako po, Ito po ba nagdadragon may na. pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anumantiman patungkol sa hair follicle test. Thank Okay you po, salamat. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang umaga para sa Bagong Pilipinas. Ayan, mga mahal kong mga taga-subaybay at taga-panood ng ating YouTube channel. Tama ba yon mga kababayan na sabihing walang karapatang magtanong ang mga kababayan natin tungkol dito sa pulburon issue na ito? Kita nyo naman paano sumagot ang kumare nyo. Mga kababayan, alagang nainis sa reporter. Akala mo makikipagsuntukan sa kanyang tirada na bibisit na siya mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Mag-comment po kayo mga kababayan kasi lahat ng mga opinion ko dito at mga sasabihin ko, puro panaginip ko lang ito. Yung mga sasabihin ko dito, lahat panaginip ito. Napanaginipan ko kagabi lahat ng mga sasabihin ko. Ano sa tingin nyo? Tama ba na sabihin ng inyong kumare na si Aling Claring na walang sino man o wala kang karapatan na humingi o magtanong ng tungkol sa pulburon, yung sa test na yan? Eh, ba't di kasi magpa-test na lang para matigil na itong usapan na ito? Mga kababayan, mag-comment kayo. Bilang isang tagapagsalita ng palasyo, tama ba na sabihin niya na walang karapatan ang sino man na humingi ng hair follicle test o hair follicle test tungkol sa pulburon na ito? Kayo na po ang humusga. Ano ang masasabi nyo sa sinabi ng kumare nyo na tila binasag ang katahimikan sa tanong ng isang reporter? Itong reporter na ito, taga Net 25 ito mga kababayan, na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan.
Napansin nyo po, lahat ng mga tanong ng mga media, puro pabango. Puro nagbabanguhan. Nakakala mo, humahalimuyak na gumamela na isang bulaklak ng rosas na pag tinanong, magandang tanong, magandang sagot. Pero nung net 25 na, bardagulan na kung bardagulan. Nakita nyo po yung mukha ng kumare nyo. Tila isang super saiyan na Naruto. Nung sumagot na, pabalagbag na. Kayo pong tatanungin ko, mga mahal kong mga kababayan, ano bang masasabi nyo dito? Tama ba ang mga aksyon at kasagutan ng inyong kumare na si Attorney Claire Castro? Kayo na pong humusga. Lahat kasi dito mga kababayan nagre-react lang po tayo. At yung mga opinion ko at mga sinasabi ko, lahat mga panaginip ko lang. Para po walang issue. Napanood nyo naman ang video. Kayo na ang humusga. Kayo na ang magsabi ng inyong mga komento. Anong masasabi nyo dito sa mga kwentong ito? Nausap-usapan na pinag-uusapan. Grabe, hindi matigil-tigil itong issue na ito sa pulburon na ito. Grabe mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Once again, ako po si The Wonder sa Philippines na laging magbibigay sa inyo ng mga balita sa mga nangyayari sa ating bansa. Mabuhay po! Isang like, isang share at isang subscribe.